Nakakatakot pakinggan, hindi ba? Ngunit iyan ang pag-uusap na naririnig ko gabi-gabi sa maliit na apartment namin sa Prague, Czech Republic. Ang pangalan ko ay Aliska, isang babaeng Czech na tumakas mula sa impyerno ng karahasan sa tahanan. Hinding-hindi ko inakala na ang pagtakas sa kabilang dulo ng mundo, sa Pilipinas, ay magbubukas ng pinakamagandang kabanata ng buhay ko lahat dahil sa isang payong na inabot sa akin ng isang estranghero noong araw na umuulan. Paano natutong umibig at magtiwala muli ang isang dayuhang hindi marunong magtagalog sa gitna ng bukid ng Pilipinas at tinanggap bilang sariling anak ng mga matatanda doon? Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang tunay na kwentong ito tungkol sa isang payong init at ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino. Ang pangarap at ang bangungot sa Prague. Kumusta? Ako si Aliska dating Novakov. Ipinanganak at lumaki ako sa Prague, Czech Republic. Bata pa lang, pangarap ko nang maging guro sa elementarya. Ang makitang inosenteng tingin ng mga bata at turuan sila ng bagong kaalaman ay nagpapasaya sa akin. Nang 26 anyos ako, nakilala ko si Pavic. Siya ay isang pulis. Noong una, napakalambing at mapagbigay niya. Lagi siyang nagdadala ng bulaklak at pinasasaya ako tuwing nagde-date kami. Akala ko magiging masaya ang buhay namin pagkatapos ng kasal, ngunit nagkamali ako. Nang isuot ko ang singsing sa kasal, nag-iba si Pavic. Nagsimula siya sa panlalait, sumunod ang pagbasag ng mga gamit, at isang araw, dumapo ang kamao niya sa akin. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking minsan akong minahal ay nagawa iyon. Araw-araw, pag-uwi ko mula sa paaralan, puno ako ng kaba. Ano na naman kaya ang ipagagalit niya ngayon? Nagalit siya kapag nahuli ng kaunti ang hapunan. Itinutulak niya ako sa dingding kapag hindi nagawa ng maayos ang gawaing bahay. Hindi niya ako pinapayagang makipagkita sa mga kaibigan at araw-araw niyang sinusuri ang cellphone ko. Lalo akong lumiit, nawala ang ngiti ko sa paaralan. Tinanong ako ng mga bata, "Ma'am, bakit po kayo malungkot?" Pilit akong ngumingiti at sumasagot, "Ayos lang ma'am, ay masaya pero hindi talaga ako masaya." Noong taglamig ng 2022, umuwi si Pavic na lasing. Walang dahilan, sinimulan niya akong saktan. Sinuntok niya ang mukha ko at sinipa ang tiyan ko. Nakahandusay ako sa sahig, umiiyak. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na mamamatay ako kung mananatili pa ako. Nang gabing iyon, tahimik akong umalis pagkatapos matulog ni Pavic. Nagdala lang ako ng isang bag at ilang damit. Nagtago ako sa bahay ng isang kaibigan at naghanda para sa diborsiyo. Mariing tumuto si Pavic, ngunit hindi ako sumuko. Sa huli, pinagtibay ng korte ang diborsyo. Nakakuha ako ng kalayaan, ngunit malalim ang sugat. Gabi-gabi akong nananaginip ng masama. Kapag tiningnan ko ang salamin, parang nakikita ko pa rin ang pasa sa mukha ko. Inaliw ako ng mga kaibigan ko, ngunit mahirap gamutin ang sugat sa puso. Noon ako nagdesisyon, kailangan kong umalis sa bansang ito. Magsisimula ako ng bago sa isang bagong lugar. WT. Pagtakas patungong Pilipinas. Noong tagsibol ng 2023, hindi sinasadyang nakakita ako ng video tungkol sa Pilipinas sa internet. Magagandang tanawin, mababait na tao, mga babaeng nakasuot ng eleganteng Filipiniana, agad akong naramdaman na diyan ako pupunta. Sa Czech Republic, napakalayo ng Pilipinas. Pinigilan ako ng mga tao, bakit ka pupunta sa napakalayong lugar? Paano ka mabubuhay nang hindi marunong magsalita ng Tagalog? Ngunit nakapagdesisyon na ako. Nagbitiw ako sa pagiging guro, inalis ang lahat ng ipon ko, nagbook ng flight at nag-empake. 2 maleta lang ang lahat ng mayroon ako. Isang kaibigan lang ang naghatid sa akin sa airport. "Mag-iingat ka, tiyaking tatawag ka," umiiyak niyang sabi. Umiyak din ako, ngunit hindi na ako lilingon. Sumakay ako ng eroplano. Sa loob ng mahigit 11 oras na paglalakbay, nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-iisip, tama ba talaga ang ginawa ko? Paano ako mabubuhay sa Pilipinas? Dumating ang takot, ngunit mayroon ding pag-asa. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport na iyan noong Mayo 2023. Napakalaki ng airport at maraming tao. Ang mga karatula sa Tagalog ay lubos na banyaga sa akin. Isa mang salita ay hindi ko maintindihan. Kinabahan ako sa immigration. Tinanong ako ng opisyal sa Ingles kung ano ang layunin ng pagpunta ko. Sumagot ako, "Turismo." Ang totoo, wala akong plano, gusto ko lang makapunta sa Pilipinas. Paglabas ng airport, sumakay ako ng bus patungong Maynila. Ang tanawin sa labas ng bintana ay bago. Mga gusali, masisikip na kalsada. Pagdating sa Manila, napakabilis maglakad ng mga tao. Lahat ay tila nagmamadali.
Naligaw ako. Hawak ko ang address ng pre-booked hostel, ngunit hindi ko mahanap ang daan. Sinubukan kong magtanong sa mga tao, ngunit kakaunti ang nakakaintindi ng Ingles. Nakakabigo. Pagkaraan ng isang oras, sa wakas ay natagpuan ko ang hostel. Maliit ang kwarto, ngunit malinis. Nakahiga sa kama. Nag-isip ako kung ano ang susunod kong gagawin. Kailangan kong matuto ng Tagalog para makapamuhay dito. Kinabukasan, nagsimula akong maglakad sa paligid ng lungsod. Gusto kong maramdaman ang kulturang Pilipino. Nagpunta ako sa Intramuros, nagkape. Mababait ang mga tao kahit hindi kami nagkakaintindihan. 1 linggo na ang lumipas. Nauubos na ang pera ko. At mahal ang hostel. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong maghanap ng trabaho. Ngunit kakaunti lang ang pwedeng trabaho para sa isang dayuhang hindi marunong magtagalog. Naisip ko, baka pwedeng magturo ng Ingles. Ang payong at ang magsisimula ng bagong buhay. Nangyari iyon noong kalagitnaan ng Hunyo, isang araw na umuulan. Mula umaga, nagsimulang bumagsak ang ulan. Palakas ng palakas. Hindi ako nagdala ng payong, naiwan ko sa hostel. Basang-basa ako sa kalsada, malamig at hindi komportable. Humanap ako ng masisilungan sa ilalim ng bubong ng isang maliit na tindahan ng aklat. Malamig ang paa ko at basang-basa ang sapatos ko. Noon may tumayo sa tabi ko, isang lalaki, matangkad at mukhang malinis. Nagsalita siya sa Tagalog. Hindi ko naintindihan. Tumingin ako sa kanya na nakakunot ang noo. Pagkatapos nagtanong siya sa Ingles. Wala kang payong? Nagulat ako. May Pilipino palang marunong mag-Ingles. Oo, wala, sagot ko. Ngumiti siya. Isang napakainit na ngiti. Gamitin mo itong payong ko, inabot niya sa akin ang payong. Wag na po, ayos lang, sabi ko. Ngunit nagpumilit siya. Malapit lang ang bahay ko. Ikaw ang mas nangangailangan. Naguluhan ako. Paanong napakabait ng isang estranghero? Sa Czech, hindi kailanman nangyayari ang ganito. Talaga po? Maraming salamat, sabi ko. Inilagay niya ang payong sa kamay ko at tumakbo palayo. Natulala ako nakatingin sa likuran niya. Hindi ko na itanong ang pangalan niya o kung paano ko siya kokontakin. Ngunit uminit ang puso ko. May mabubuting tao pala sa bansang ito. Ilang araw pagkatapos noon, iniisip ko ang lalaking iyon. Kailangan ko ibalik ang payong, ngunit wala akong paraan. Araw-araw akong dumadaan sa harap ng bookstore, umaasa na makikita ko siya ulit. Pagkaraan ng 1 linggo, nang akala ko ay susuko na ako. Nagkita ulit kami, sa harap pa rin ng parehong bookstore. Nakita ko siyang lumabas. Nagmamadali akong lumapit. Paumanhin, tawag ko. Lumingon siya at nang makita niya ako, ngumiti siya. Ikaw yung sa payong? Oo, ako. Gusto ko sanang isauli ang payong mo, sabi ko. Ngumiti siya habang kinukuha ang payong. Ayos lang ba? Hindi ka ba masyadong nabasa? Ayos lang ako. Ikaw, nung araw na iyon, nabasa ka, sabi ko. Tumawa siya. Wala iyon. Malapit lang ang bahay ko. Sandaling katahimikan. Gusto kong may sabihin pa, ngunit hindi ko alam. Noon, nagtanong siya. Gusto mo bang magkape o maghalo-halo? Natigilan ako. Bakit ako inaalok ng inumin ng lalaking ito? Nagduda ako. Ang karanasan ko sa Czech Republic ay nagpahirap sa akin na magtiwala sa mga lalaki. Nang makita niya akong nag-aalangan, sabi niya, kung hindi ka komportable, ayos lang. Naisip ko lang baka bago ka lang sa lugar na ito. Gusto ko lang sanang ituro sa iyo ang paligid. Tiningnan ko ang mga mata niya. Malinis at tapat ang tingin, hindi katulad ng kay Pavit. Sige, sagot ko. Dinala niya ako sa isang kalapit na kainan. Ako si Gabriel Gabreyes, sabi niya. Ako si Aliska. Taga Czech Republic, ako. Napakalayo ng Czech. Kumusta ang Pilipinas? Maganda at napakabait na mga tao. Tulad mo, sabi ko. Namula siya sa hiya. Huwag kang mambola. Ginawa ko lang ang nararapat. Nag-usap kami ng mahigit 1 oras. Sabi niya, may-ari siya ng isang maliit na pasilungan bookstore, cafe, malapit. Dati siyang nagtatrabaho sa isang tech company sa Makati, ngunit nag-resign at lumipat dito para mamuhay ng tahimik. Napakagaan ang pakiramdam ko habang nakikipag-usap kay Gab. Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganito. Ano ang plano mo sa Pilipinas? Tanong niya. Inamin ko, ang totoo, wala akong plano. Gusto ko lang magsimula ng bagong buhay. Tumango siya.
Matapang na desisyon. Mag-isa ka talagang nagpunta sa isang banyagang bansa. Ngumiti ako. Hindi matapang pagtakas, inamin ko. Hindi na siya nagtanong. Sa halip, nag-alok siya. Interesado ka ba sa buhay sa probinsya? Ang lugar ko ay mga 1 oras na biyahe lang mula rito. Isang maliit na baryo. Nandun din ang bookstore ko. Nagulat ako. Bakit siya biglang nag-alok nito? May bakanting bahay doon na pag-aari ng kaibigan ko. Walang nakatira. Maaari kang umupa ng mura. Mas mura kaysa sa Maynila. Naakit ako. Masyadong mabilis maubos ang pera ko sa Maynila. Kung sa probinsya, mas makakatipid ako. Ngunit nag-alinlangan ako. Maaari ko bang pagkatiwalaan ang lalaking ito? Ang sobrang kabaitan ay nagpapagduda sa akin. Parang nabasa niya ang isip ko. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Gusto mo bang tingnan muna? Kung may oras ka sa Sabado, maaari kitang dalhin. Pagkatapos mag-isip, sumagot ako. Sige, gusto kong tingnan. Ivy, sa Barangay Silangan at si Aling Corazon. Nang sumunod na Sabado, sinundo ako ni Gab. Pagkaalis namin sa lungsod, pumasok kami sa mga kalsada sa probinsya. Sa labas ng bintana, malawak na palayan at mga bundok ang nakikita. Napakalinaw ng hangin. Ibang pakiramdam kaysa sa bukid sa Czech, may kakaibang init ang probinsya ng Pilipinas. Pagdating namin sa baryo, isang maliit na pamayanan, magkakalapit ang mga bahay. Ang mga matatanda ay nakaupo sa kani-kanilang bakuran. Nang makita nila kami, kumaway sila. Kumusta Gab? Sabi ng isang lola. Sino itong kasama mo? Kaibigan ko po, galing Czech Republic, paliwanag ni Gab. Tiningnan ako ng lola nang may pag-usisa. Dayuhan, welcome. Hindi ako marunong magtagalog, kaya ngumiti lang ako at tumango. Ipinakita sa akin ni Gab ang bakanteng bahay. Hindi ito malaki, ngunit cozy at may maliit na bakuran na pwedeng tamnan ng bulaklak. Nagustuhan ko, pakiramdam ko, magiging maganda ang buhay dito. Gusto kong upahan ang bahay, sabi ko kay Gab. Talaga? Ang ganda! Tuwang-tuwa siya, kakausapin ko ang may-ari. Pagkaraan ng 1 linggo, nag-empake ako at lumipat sa baryo. Ito ang simula ng bago kong buhay. Maraming tulong si Gab. Sinamahan niya akong bumili ng mga gamit at naghanda ng mga pangangailangan ko. Nagpapasalamat ako. Bakit ka napakabait sa akin? Tanong ko. Sumagot siya. Naramdaman ko lang na napakahirap para sa iyo ang mag-isa sa isang banyagang bansa. Noong lumipat ako dito mula sa Makati, nag-iisa din ako. Maraming tulong ang mga taga rito sa akin. Ngayon, ako naman ang tutulong. Naiyak ako. Hindi ko inakala na may ganitong kadalisayan ng puso. Nagsimula ang buhay ko sa baryo. Araw-araw ginigising ako ng huni ng mga ibon. Napakaganda ng hangin. Madalas akong naglalakad. Nag-iisip sa gilid ng palayan. Kinukumusta ako ng mga matatanda. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan kami sa puso. Araw-araw nagtatrabaho si Gab sa kanyang bookstore. Minsan inaanyayahan niya ako. Maliit ang tindahan ngunit maraming aklat, tahimik at mapayapa. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Tinuruan ako ni Gab ng mga basic na salita. Kumusta, salamat. Mahirap bigkasin ang mga salita ngunit nakakatuwa. Isang araw, nag-alok si Gab. Gusto kong ipakilala sa iyo ang nanay ko. Kinabahan ako. Ang nanay mo? Oo, dito siya nakatira, sa baryo rin. Gusto ko lang na magkakilala kayo. Balisa ako. Nabalitaan ko na mahigpit ang mga nanay na Pilipino, ngunit hindi ako tumanggi. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Gab, isang tradisyonal na bahay kubo o isang bahay na may malaking bakura na puno ng bulaklak. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang ginang. Si Aling Corazon, mga 68 anyos, nakasuot ng simpleng damit. Nang makita niya ako, tumigas ang mukha niya. Nanay, ito ang kaibigan ko, si Aliska, pakilala ni Gab. Tiningnan ako ni Aling Corazon mula ulo hanggang paa. Dayuhan, sabi niya, at pumasok sa bahay. Nasaktan ako. Humingi ng tawad si Gab. Medyo konserbatibo si nanay. Ngayon lang siya nakakita ng dayuhan. Ngunit alam kong hindi ako gusto ni Aling Corazon. Pagkatapos noon, kapag nakikita kami sa baryo, hindi niya ako pinapansin. Kahit batiin ko siya, hindi siya sumasagot. Ang ibang matatanda ay napakabait. Si Aling Corazon lang ang malamig. Sinabi sa akin ni Tita Esmeralda na nooy nakakapagsalita na ako ng kaunting Tagalog, si Aling Corazon, mahalaga sa kanya ang tradisyon. Ayaw niya na mag-asawa ng dayuhan ang anak niya. Pero kaibigan lang kami ni Gab, sabi ko.
Ngumiti si Tita Esmeralda. Ganoon ba? Pero parang may gusto sa'yo si Gab ah. Namula ako. Wala, mabait lang siya. Ngunit sa loob ko, inamin ko. May gusto ako kay Gab. Ang init ng puso niya at ang pag-aalaga niya ay nagustuhan ko. Napaka-komportable kasama siya. Ngunit natatakot ako dahil alam kong tututol si Aling Corazon. V ang pista at ang pagsubok. Dumating ang taglagas, Nobyembre. Nagsimula ang panahon ng paghahanda para sa pista ng baryo. Nagtipon-tipon ang mga matatanda para maghanda ng pagkain at palamuti. Nagpunta din ako para manood. Ang bakuran ay puno ng mga sangkap. Tinawag ako ni Tita Esmeralda, "Alis ka, subukan mo ring tumulong." Lumapit ako. "Paano po?" Tinuruan ako ni Tita Esmeralda. "Gaya nito, hiwain mo ang sibuyas at bawang." Ginawa ko ang sinabi niya. Namula ang kamay ko, ngunit nakakatuwa. Tumawa ang mga matatanda at hinikayat ako. "Ang galing! Ang sipag mo!" Nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na nakasali ako sa tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Nasa tabi rin si Aling Corazon. Nang makita niya ako, umismid siya. Ano namang alam ng dayuhan sa paghahanda ng pagkain, manood na lang siya. Nalungkot ako, ngunit hindi ako sumuko. Mas nagsumikap ako, inayos ko ng mabuti ang bawat sangkap. Pinuri ako ni Tita Esmeralda, magaling ang kamay ni Aliska. Napakaganda ng hiwa niya. Pagkatapos ng paghanda, nag-inuman kami ng Tuba local wine. Uminom din ako ng isa. Medyo maanghang ang lasa, nagkanta ang mga matatanda, napakasaya ng kapaligiran. Dumating si Gab. Nang makita niya ako, ngumiti siya. "Kumusta ang paghahanda?" "Nakakatuwa, kahit medyo masakit ang kamay ko." Sagot ko. Tiningnan niya ang namula kong kamay. Dumating ang taglamig, Disyembre 2023. Natatakpan ng nyebe ang Czech, ngunit sa baryo namin mainit-init. Lalo akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Ang pang-araw-araw na pag-uusap sa Tagalog ay hindi na problema. Nakakabati at nakakapagbiro na ako sa mga kapitbahay neighbors. Lalo kaming naging malapit ni Gab. Araw-araw kaming nagkikita sa bookstore, umiinom ng kape at nagkukuwentuhan. Marami siyang itinuro sa akin tungkol sa kultura ng Pilipinas, mga piyesta at tradisyonal na pagkain. Masaya ako. Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Nakalimutan ko na ang bangungot sa Czech. VI. Ang pagharap at ang pag-amin ni Gab. Ngunit noong Disyembre 20, may nangyari. May kakaibang kotse na pumarada sa entrada ng baryo. Isang dayuhan ang bumaba. Nang makita ko ang lalaking iyon, natigilan ako. Si Pavic, ang ex-husband ko. Sinundan niya ako sa Pilipinas. Mabilis ang tibok ng puso ko. Paano niya ako nahanap? Bakit siya nandito? Nakita ako ni Pavic. Lumapit siya at sumigaw sa Czech. "Alis ka! Nandito ka lang pala. Alam mo bang ang tagal kitang hinahanap?" Umatras ako. "Bakit ka nandito? Hiwalay na tayo." Ngumiti si Pavic ng mapait. "Ano naman ang pakialam ko sa diborsyo? Mag-asawa tayo. Akin ka. Sumama ka sa akin pabalik sa Czech." This video is Taris Gonan. Umiling ako. Ayoko. Dito ako mabubuhay. Tapos na tayo. Namula ang mukha ni Pavic sa galit. Hinawakan niya ang braso ko. "Huwag kang tumakas. Nagpunta ako rito. Hindi ako aalis ng walang kasama." Sumigaw ako. "Bitawan mo ako. Tulong." Nagtipon ang mga kapitbahay. Anong nangyayari? Ngunit walang nakakaintindi ng Czech. Dali-daling dumating si Gab. Anong nangyayari? Tumingin siya kay Pavic. "Sino ka?" Sumagot si Pavic sa Ingles. "Ako ang asawa niya." "Ikaw, sino ka?" Tumayo si Gab sa harap ko. "Nabalitaan ko na ex-husband ka. Ayaw niya. Bakit mo siya pinipilit?" Tumawa si Pavic. "Wala kang pakialam. Ito ay problema naming mag-asawa. Huwag kang makialam." Matigas ang sagot ni Gab. "Masaya siya dito. Umalis ka na." Itinaas ni Pavic ang kamao niya kay Gab. Umilag si Gab. Pinigilan ng mga lalaki sa baryo si Pavic. May nagbanta na tatawag sa pulis. Umatras si Pavic. Ngunit bago umalis, tiningnan niya ako ng masama. Hindi pa ito tapos. "Babalik ako." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Takot ako na baka bumalik si Pavic. Isinara ko ng mahigpit ang pinto, ngunit balisa pa rin ako. Kinaumagahan, dinalaw ako ni Gab. "Ayos ka lang ba? Nakatulog ka ba kagabi?" Umiling ako. Takot ako. Hindi ako nakatulog. Malungkot ang mukha niya. "Poprotektahan kita. Hindi na iyon mauulit." Umiyak ako. Bakit ka napakabait sa akin?"
Tiningnan ako ni Gab. Nag-alinlangan siya. At pagkatapos ay nagsimulang magkuwento. Ang totoo, may masakit din akong nakaraan. Na-curious ako. Nagsimula siyang magkwento. Dati nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya sa Makati. Ang ganda ng karera ko at nag-asawa ako. Napakabait ng asawa ko. Pero puro trabaho lang ang inatupag ko. Umuuwi akong gabi na, nagtatrabaho kahit weekend. Nag-iisang asawa ko. Gusto niya na makasama ko siya, pero binaliwala ko siya. Akala ko magiging masaya kami kapag marami akong pera. Noong 2020, nagkasakit ang asawa ko cancer. Doon lang ako natauhan. Nag-resign ako para alagaan siya, pero huli na. Namatay ang asawa ko noong 2021. Naghinayang ako. Bakit hindi ko pinahalagahan ang mahalaga ng mas maaga? Tinalikuran ko ang lahat at lumipat dito sa baryo. Nagpatakbo ako ng bookstore at namuhay ng tahimik. Tapos, nakilala kita. Nang makita kita, naaalala ko ang sakit ko. Gusto kong tulungan ang mga taong nasaktan, tulad ko. Sa pagkakataong ito, gusto kong protektahan ng isang tao ng maayos. Nantik ako. Siya rin pala ay nasaktan, ngunit ginagamit niya ang sarili niyang sakit para tumulong sa iba. Salamat Gab, dahil sa iyo nakakabuhay ako dito, sabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Lalampasan natin ang sakit na ito, magtulungan tayo. Tumango ako. Mula noon, lalo kaming naging malapit. Nagsimulang umusbong ang pag-ibig. Disavian, ang pagtanggap at ang kasal. Ngunit mayroon pa ring problema, si Aling Corazon. Napansin niya ang aming relasyon at lalo siyang naging malamig sa akin. Dumating ang tagsibol ng 2024. Malamig pa rin ang puso ni Aling Corazon. Ipinakilala ako ni Gab, ngunit tinanggihan ako. Hindi pwede ang dayuhan. Kailangan, Pilipina, sabi niya. Nasaktan ako, ngunit hindi ako sumuko. Gusto kong makuha ang pagtanggap ni Aling Corazon. Dumating ang pagkakataon. Isang araw noong Abril, nabalitaan ko na nahimatay si Aling Corazon habang nagtatrabaho sa bakuran. Agad siyang dinala ni Gab sa ospital. Nagpakita ang resulta na may problema siya sa puso at kailangan ng operasyon. Nagulat si Gab. Lagi namang malusog si nanay. Bakit biglang ganito? Gusto kong tulungan si Gab. Araw-araw akong nagpunta sa ospital para alagaan si Aling Corazon. Noong una, tumanggi siya. Bakit ka nandito? Hindi mo kailangan. Ngunit hindi ako umalis. Naghanda ako ng malambot na pagkain, inayos ang kumot niya, at minasahi ang paa niya. Tahimik lang siyang nanonood. Dumating ang araw ng operasyon. Kinabahan si Gab, hinawakan ko ang kamay niya. Magiging ayos lang, matibay si Aling Corazon. Nagtagumpay ang operasyon. Sabi ng doktor, mabuti na lang at natapos ng maayos. Kailangan lang ng maayos na pagpapagaling. Nakahinga kami ng maluwag. Sa panahon ng pagpapagaling, mas naging seryoso ako sa pag-aalaga. Kinuha ko ang gamot niya, naghanda ng pagkain. Natulog ako sa kwarto niya dahil baka magising siya sa gabi. Pagkaraan ng 2 linggo, gumaling na si Aling Corazon. Isang araw, tinawag niya ako Aliska. Nagulat ako. Ito ang unang beses na tinawag niya ang pangalan ko. Opo, Aling Corazon? Salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Lumuluha ako. Nararapat lang po. Sabi ko. Hinawakan ni Aling Corazon ang kamay ko. Patawarin mo ako. Nagkamali ako sa paghusga sa iyo. Mabuti kang bata. Umiyak ako. Sumabog ang emosyon na matagal kong kinimkim. Umiyak din si Aling Corazon. Mula ngayon, ituturing kitang anak. Magpakasaya kayo ni Gab. Napakasaya ko. Sa wakas, tinanggap na ako. Pagka-discharge niya, nag-iba si Aling Corazon. Napakainit na niya sa akin. Nagluto siya para sa akin at tinuruan niya ako ng kulturang Pilipino. Tinuruan niya akong magdasal at maghanda ng pagkain para sa mga okasyon. Nag-aral ako ng mabuti. Gustong maging isang magaling na manugang daughter-in-law na Pilipino. Noong Hunyo 2024, nag-propose si Gab. Sa palayan sa harap ng baryo namin, maganda ang sunset. Will you marry me? Lumuhod siya at inilabas ang singsing. Umiyak ako at sumagot, Oo, magpapakasal ako sa iyo. Nagyakapan kami, nagpalakpakan ng mga kapitbahay at nagbigay ng blessings. Napakasaya rin ni Aling Corazon. Ang galing, nakahanap ng mabuting tao ang anak ko. Nagsimula kaming maghanda para sa kasal. Nagdesisyon kaming magkaroon ng tradisyonal na kasal. Nagsuot ako ng barot saya ang Filipiniana. Ito ang unang beses na nagsuot ako ng Filipiniana.
Medyo masikip, ngunit maganda. Nang tumingin ako sa salamin, mukha akong isang Pilipinang ikakasal. Dumating ang araw ng kasal, Agosto. Maaraw. Ginawa namin ang kasal sa barangay hall. Dumalo ang buong baryo. Kumanta si Tita Esmeralda at may tradisyonal na tugtugin. Nagbigay kami ng pagpupugay-bo kay Aling Corazon. Nagbigay siya sa amin ng sobrang pula, red envelope, money at blessings. Magkaroon kayo ng maraming anak. Magpakasaya kayo. Lubos akong nagpapasalamat. Sa wakas, naging tunay na pamilya na kami. Iitat, ang bagong buhay at ang pagdadala ng liwanag. Nang sumunod na buwan, nagbakasyon kami sa Palawan. Ang ganda ng dagat. Magkahawak kamay kami ni Gab sa dalampasigan. Napakasaya ko. Ito ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Pagbalik sa baryo, nagsimula ang bagong buhay. Nagdesisyon kaming manirahan sa bahay ni Gab kasama si Aling Corazon. Noong una, nag-aalala ako na mahirap makasama ang biyenan mother-in-law, ngunit napakabuti ni Aling Corazon. Tinuruan niya akong magluto at mag-alaga ng bahay. Natuto akong magluto ng mga pagkaing Pilipino. Adobo, sinigang pansit kaya ko na. Sabi ni Gab, napakasarap, natutuwa ako. Dumating ang taglagas, panahon na ulit ng paghahanda para sa pista. Sa pagkakataong ito, ako na ang namuno. Mas magaling ang ginawa ko kaysa noong nakaraang taon. Nagulat si Tita Esmeralda. Ngayon, talagang Pinay na Pinay ka na. Ngumiti ako. Oo, pakiramdam ko Pilipino na ako. Lumipas ang taglamig at dumating ang tagsibol ng 2024. Buntis ako. Isang magandang balita. Umiyak si Gab sa tuwa. Mas masaya si Aling Corazon. Magkakaapo na ako. Ang ganda. Naghanda ako para sa baby ng malusog. Binasbasan ako ng mga kapitbahay at binigyan ng masasarap na pagkain. Nagpapasalamat ako. Nang malapit na ang panganganak, Oktubre 20, pumasok ako sa ospital. Kasama ko si Gab. Pumunta din si Aling Corazon. Nagsimula ang labor. Napakasakit, ngunit kaya kong tiisin. Hinawakan ni Gab ang kamay ko ng mahigpit. Pagkaraan ng ilang oras, ipinanganak ang baby. Isang malusog na babae. Napakaganda ng iyak niya. Umiyak ako habang yakap-yakap ang baby. Ito ang anak ko. Umiyak din si Gab. Salamat. Salamat sa pagbibigay ng anak natin. Napakasaya ni Aling Corazon sa apo niya. Ang ganda ng apo natin. Ano ang ipapangalan natin? Nag-usap kami. Nagdesisyon kaming bigyan siya ng pangalan na Pilipino at Czech. Ang pangalan niyang Pilipino ay Maria Dalisay Kadalisayan, Kalinisan. Ang pangalan niyang Czech ay Mila. Mahan. Napamahal sa kanya ang mga kapitbahay. Gumawa pa si Tita Esmeralda ng damit para sa kanya. Napakasaya ko. Mayroon na akong kumpletong pamilya. Isang araw tinanong ako ni Gab, hindi mo ba nami-miss ang Czech? Umiling ako. Hindi. Dito ang bahay ko. Pilipinas na ang bayan ko. Ngumiti si Gab. Napakasaya ko na nakilala kita, Aliska. Dahil sa iyo, nagkaroon ulit ako ng lakas para mabuhay. Nagyakapan kami, kasama si Mila sa yakap. Nang makita ni Aling Corazon ang eksenang ito, sabi niya, ang ganda, napakasaya ng pamilya natin. Lubos akong nagpapasalamat. Salamat sa bansang ito, salamat kay Gab, salamat kay Aling Corazon, salamat sa mababait na kapitbahay. Ako, na tumakas mula sa impyerno ng karahasan sa tahanan, ay nakahanap ng tunay na pamilya dito at natuto ng tunay na pag-ibig. Naintindihan ko kung ano ang bayanihan ng mga Pilipino. Ngayon, isa na akong ganap na Pilipino. Nagsasalita ako ng Tagalog, nagluluto ng pagkain, nagdadamit ng Filipiniana, at ipinagdiriwang ang mga tradisyonal na piyesta. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang puso. Ang puso ko ay Pilipino na. Mahal ko ang pamilya ko, nirerespeto ko ang tradisyon, at nagbabahagi ako ng init sa mga kapitbahay. Ang payong na natanggap ko noong araw na umuulan ay lubos na nagpabago sa buhay ko. Nalaman ko kung gaano kalaki ang lakas ng isang maliit na kabaitan. Ang init ni Gab ay nagtunaw sa nagyelo kong puso. Ang pagbabago ni Aling Corazon ay nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Ang bayanihan ng mga kapitbahay ay bumalot sa akin na nag-iisa. Napakasaya ko ngayon. Nakikita ko si Mila na lumalaki ng malusog. Araw-araw, nagpapasalamat ako. Magkahawak kamay kami ni Gab na naglalakad, nangangarap ng kinabukasan. Nakangiti ako habang nakikipag-usap kay Aling Corazon. Ito ang buhay na pinangarap ko.
Isang buhay na may pag-ibig, kapayapaan, at walang karahasan o takot. Napakaganda talaga ng Pilipinas. Araw-araw, iyan ang iniisip ko. Kung kayo man ay dumadaan sa mahirap na buhay, magkaroon kayo ng lakas ng loob na magsimulang muli. May posibilidad pa rin. Tulad ko, maaari rin kayong makahanap ng kaligayahan sa isang banyagang lugar. Ang mahalaga ay huwag sumuko at maging tapat sa pakikitungo sa iba. Napakagandang bansa talaga ng Pilipinas. Napakainit ng puso ng mga tao at napakalalim ng kultura. Magsisimula ako ulit ng buhay ko dito. Mula ngayon, mabubuhay ako ng masaya sa lupang ito. Sana magbigay ng pag-asa ang kwento ko sa isang tao. Dumating ang tagsibol ng 2025. 6 na buwan na si Mila. Nagsisimula na siyang ngumiti at humawak ng mga gamit. Bawat kilos niya ay nagpapakilos sa akin. Lumalago ang negosyo ni Gab sa bookstore. Maraming tao ang dumarating para bumili ng aklat at kape. Sabi niya, gusto niya pang palakihin. Buo ang suporta ko. Gumaling na si Aling Corazon. Araw-araw, nagpupunta siya sa simbahan para magdasal at manalangin para sa amin. Sabi niya, ikaw ang pinakamabait na manugang ko. Nang marinig ko iyon, muli akong naiyak. Sino ang mag-aakala na ang isang babaeng Czech na tumakas mula sa impyerno ng karahasan sa tahanan ay mamahalin ng biyenan sa isang maliit na baryo sa Pilipinas? May bagong dayuhan na lumipat sa baryo. Isang babae mula sa Europa. Mukha siyang balisa at hindi mapakali, tulad ko noong una. Kusang loob akong lumapit sa kanya at binati siya sa Tagalog, dahan-dahan. Kumusta? Ako si Aliska. May tutulong ba ako? Biglang lumiwanag ang mga mata niya, na parang nakakita ng pag-asa. Dayuhan ka rin? Oo, taga Czech Republic ako. 2 taon na akong nakatira dito. Kung ganoon napakahirap para sa iyo? Ngumiti ako. Mahirap noong una pero ngayon dito na ang bahay ko. Huwag kang mag-alala. Napakabait na mga tao sa baryo na ito. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Gab noon. Ngayon, ako naman ang tutulong. Oo, ngayon, ako naman ang magpapasa ng init na iyon. Dinala ko ang dayuhang babae para ipakilala sa mga kapitbahay at kay Tita Esmeralda. Tinuruan ko siya ng ilang basic na Tagalog. Nang makita ko siyang unti-unting nawawala ang kaba, naalaala ko ang sarili ko. Bawat taong dumarating sa isang banyagang lugar ay nangangailangan ng payong, ng isang mainit na ngiti, ng isang pagbati. Ang mga maliit na bagay na ito ay maaaring magpabago ng buhay ng isang tao. Gabi. Yakap-yakap ko si Mila, nakaupo sa bakuran. Si Gab ay nagtitimpla ng tsaa sa tabi ko. Si Aling Corazon ay nag-aayos ng gulay. Ang simpleng larawang ito ay ang pinakamahalagang kayamanan para sa akin. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Gab. Iniisip ko. Kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na umalis sa Czech, kung hindi ko binili ang tiket patungong Pilipinas, kung hindi tayo nagkita noong umuulan, ano kaya ako ngayon? Hinawakan ni Gab ang kamay ko. Huwag mo nang isipin iyon. Nandito ka ngayon. Magkasama tayo. Sapat na iyon. Andango sandan. Gab, alam mo ba? Nung nasa Czech ako, akala ko hindi na ako magtitiwala pa sa pag-ibig. Dinurog ni Pavik ang puso ko. Akala ko hindi na mabubuo ulit. Pero binuo mo. Dahil sa iyo, dahil kay nanay, dahil sa baryo na ito. Tinuruan niyo ako na ang pag-ibig ay hindi possession, hindi control, hindi karahasan. Ang pag-ibig ay respeto, pagsasama at pag-abot ng payong noong umuulan. Gumawa si Mila ng tunog sa aking yakap, na parang sumasagot sa akin. Hinalikan ko ang noo niya. Mila, anak, kapag lumaki ka, ikukuwento ko sa iyo ang kuwentong ito. Kung paano lumabas si Mama mula sa dilim at nakahanap ng liwanag sa lupang ito. Lumapit si Aling Corazon, may hawak na bagong pitas na gulay. Bukas, tuturuan kitang magluto ng humba. Magsisimula na si Mila kumain ng solid food. Kailangan mong matutong magluto ng masustansiyang pagkain. Opo, nanay. Nakangiti kong sagot. Napakadali ng salitang ito. 2 taon na ang nakalipas, hindi ko inakala na tatawagin ko ang isang Pilipinang ginang ng nanay sa Tagalog at galing pa sa puso. Gabi na, inilagay ko si Mila sa kanyang crib. Mahimbing siyang natutulog. Tumayo ako sa bintana, nakatingin sa mga bituin. Iba ang mga bituin sa Pilipinas kaysa sa Czech, ngunit maganda. Hindi mas maganda dahil sa ilalim ng mga bituin na ito, may pamilya ako, may belonging ako. Naalala ko ang mga kaibigan ko sa Czech. Hindi ko alam kung kumusta na sila.
Kailangan kong sumulat sa kanila, sabihin na masaya ako, sabihin sa kanila na huwag mawala ng pag-asa. Napakakaiba talaga ng buhay. 2 taon na ang nakalipas, biktima ako ng karahasan sa tahanan, isang nag-iisang kaluluwa na gumagala sa ibang bansa. Ngayon, isa akong asawa, isang ina, isang babaeng napapaligiran ng pag-ibig. Ang lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa isang simpleng pagpili. Ang umalis, ang magsimulang muli, ang maniwala sa kabaitan. Kung dumadaan kayo sa dilim, maniwala kayo sa akin. Darating ang liwanag. Siguro hindi ngayon, siguro hindi bukas, ngunit darating iyon. Tulad ng ulan noong araw na iyon, titigil din. At pagkatapos tumigil ng ulan, may isang taong magpapatayo ng payong para sa iyo at sasamahan kang maglakad patungo sa sikat ng araw. Anak, mahina kong sabi kay Mila na tulog. Nakita ni Mama ang sikat ng araw at poprotektahan ni Mama ang sikat ng araw mo magpakailanman. Yinakap ako ni Gab mula sa likuran. Hindi ka pa ba matutulog? Malapit na. Gusto ko lang tingnan ulit ang lahat ng ito. Gusto kong tiyakin na hindi ito panaginip. Hindi panaginip. Ito ay totoo. Ang bahay natin, ang buhay natin, totoo. Humarap ako at niyakap siya. Salamat Gab. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng payong noong umuulan. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng pamilya. Ako dapat ang magpasalamat. Salamat at naniwala ka sa akin. Salamat at nagpa siyang manatili dito. Salamat at naging pamilya ka namin. Hisam na Zina. Tahimik kaming nagyakapan. Sa labas ng bintana, mahina ang tunog ng kuliglig. Ito ang symphony ng gabi na natatangi sa probinsya ng Pilipinas. Oo, nakahanap ako ng bahay. Hindi ang lugar na aking sinilangan, kundi ang lugar na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Pilipinas ang banyagang islang ito ay ngayon na ang aking bayan, ang aking ugat, ang aking tahanan. At ang payong na iyon iningatan ko. Hindi lang ito isang payong, ito ay simbolo. Simbolo na ang kabaitan ay maaaring magbago ng lahat. Simbolo na ang pag-ibig ay maaaring tumawid sa mga hangganan. Simbolo na ang bawat tao ay karapat-dapat sa pagmamahal. Ito ang kwento ko, ang kwento ng isang babaeng Czech na nakahanap ng tahanan sa Pilipinas. Salamat sa pakikinig. Kung nagbigay sa inyo ng kahit kaunting lakas ng loob ang kwentong ito, iyon na ang pinakamalaking kaligayahan ko. Tandaan, nasaan man kayo, anuman ang pinagdadaanan ninyo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Dahil sa isang sulok ng mundo, may payong na naghihintay para sa inyo at may pamilya na naghihintay para sa inyo. Good night Pilipinas, good night aking tahanan.